Ang kababaang loob ay kilalanin mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo, na lahat ng magandang bagay na nasa iyo, yung magandang katangian mo, lahat ng iyan, biyaya ng Diyos sa iyo na dapat ipagpasalamat mo. Tama o mali? Humility is to accept that you have been blessed. And you should be grateful because you are blessed and God has been good to you. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa isang pinuno ng mga Pariseyo at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo, at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang Pilipino, do you find it also difficult to accept compliment? Nahihirapan din po ba kayong tanggapin yung appreciation o papuri ng ibang tao? Kasi tayo, pag sinasabihan tayo ng, hoy, gumaganda ka. Ang pogi mo ngayon, anong sasabihin natin? Hindi naman. Hindi naman. Pag sinabihan ka ng mahusay ka, o kaya ang galing mo, yumayaman ka. Pag na-appreciate tayo, parang nahihirapan tayong tanggapin. Kaya siguro, yun din ang dahilan kung bakit hirap din yata tayong magbigay ng appreciation sa iba. Imbis na sabihin mong gumaganda ka, bakit ang batian natin, hoy, tumataba ka? Payatot! Nog-nog. Bakit ganun? Parang mas madali para sa atin magsabi ng mga negative comments kaysa magbigay ng compliments o appreciation. At bakit kapag sinasabihan tayo, parang hindi natin matanggap yun? Yun ba'y kababaang loob? Is self-depreciation, humility. Minamahal kong mga kapatid, ang totoong kababaang loob ay hindi yung kakawawain mo ang sarili mo o mamaliitin mo ang iyong pagkatao. Ang kababaang loob ay kilalanin mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo, na lahat ng magandang bagay na nasa iyo, yung magandang katangian mo, lahat ng iyan, biyaya ng Diyos sa iyo na dapat ipagpasalamat mo. Tama o mali? Humility
is to accept that you have been blessed. And you should be grateful because you are blessed and God has been good to you. Amen ba yun? Kaya imbes na sabihin mo, hindi naman. Pwede mo ring sabihin, salamat sa Diyos at salamat sa magagandang salita mo. Amen ba yun? Noong nakaraang linggo, ang bilin sa atin ng Ebanghelyo, pagsumikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sabihin nga po ninyo, pagsumikapan ninyo. At alam kong nagsusumikap naman tayo. Amen? Kaya nga kayo nagsisimba eh. Pero alam kong ang frustration ninyo, frustration ko din naman, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Nagsisimba tayo, nagsisikap tayong maging mabuti, nagpapakabanal tayo only to find ourselves failing over and over again. Kaya nga malinaw na ito'y mga pagkakataon na magpakababang loob. Ito'y paanyaya na kilalanin ang kabutihan ng Diyos, ang lakas na nagmumula sa Panginoon para makayanan natin ang laban na ito. Yung pagsusumikap natin palaging kulang, kaya kailangan natin palagi ang tulong ng Diyos. Ang ganda nga ng salmong tugunan natin ngayon eh. Di ba? Ano ang sabi sa salmong tugunan? Biyaya. Ano yung sabi sa atin sa salmong tugunan? Natatandaan nyo ba? Ako hindi na. Ano sabi? Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Pakiulit nga po. This is a recognition of God's goodness to us. Mahirap ang buhay natin, pero patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Amen? Kapos ang pagsusumikap natin, pero pinupunan tayo ng lakas ng Diyos para patuloy tayong magsumikap. At yan ay dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Kaya minamahal kong mga kapatid, yun ang kababaang loob to recognize God's goodness in us. And God's goodness reflected in the good qualities that we have, in the blessings that we receive. Pero hindi natatapos doon yun. Kung kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, dapat makita natin na ito'y dapat nating iparamdam sa iba. This goodness that we have received, we should also make others feel that goodness we have received. I-share natin yung goodness na yon. Kaya nga ano ang sabi sa ating mabuting balita at sa unang pagbasa? Hindi lang magpakababang loob, kundi maging mabuting loob doon sa mga nangangailangan. Ang sabi sa unang pagbasa, ang pagkakawang gawa ay nakapagpapawi ng mga kasalanan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Kung kayo'y maghahanda, anyayahan ninyo ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga nangangailangan, ang mga hindi makakaganti sa iyong kabutihan. Bakit? Kasi yung paggawa mo ng mabuti sa iba, hindi utang na loob ng mga taong tinulungan mo, kundi pagtanaw mo ng utang na loob na sa Diyos na naging mabuti sa iyo, kaya pinagsisikapan mong maging mabuti rin sa ibang tao. Amen? That is humility, to accept that you have been blessed. And these blessings does not only belong to you, but you should share it to other people. At alam ninyo, yung pagbabahagi, nanggagaling yan sa awareness mo dun sa pakiramdam ng nangangailangan. Kung alam mong nagsumikap ka't kapos ka, kung alam mong pinuno ka lang ng Diyos ng mga mabubuting katangian, alam mo ang pakiramdam ng nangangailangan. Kaya hindi ka manghihinayang sa iyong pagtulong, hindi ka manghihinayang na magbigay, kasi alam mong binigyan ka lang din, alam mong tinulungan ka lang din, alam mong naging mabuti lang ang Diyos sa iyo, kaya magiging mabuti ka sa ibang tao. At yun yung kababaang loob, na makita mo, mabuti rin, may kabutihan din dito sa mga tao na dapat ay tinutulungan mo rin at dapat pinapakitaan mo rin ng iyong kabutihan. Mga kapatid, ang tinutukoy kong maibibigay natin ay hindi lang mga material na bagay. Hindi lang pera, hindi lang pagkain. No. Alam nyo kung anong isang pangangailangan ng tao?
na kung minsan ay kapos na kapos tayo sa pagbibigay, tanong niyo sa akin, ano? Affirmation. Appreciation. Kagaya ng sabi ko kanina, kapos na kapos tayo sa pagbibigay ng appreciation sa iba. Manapa, imbis na magbigay ng appreciation, naghahanap tayo ng pagkukulang palagi sa ating kapwa. Para tayong yung nag-anyaya kay Jesus na isang Pariseo, na kaya inanyayahan si Jesus ay para hanapan siya ng mali. Para manmanan ang kanyang kilos kung ano ang susunod niyang gagawing mali. At alam niyo ito yung taong mayabang, mahilig maghanap ng pagkakamali sa iba. Sa dinami-dami ng kabutihang nagawa ng kanyang kapwa, sa dinami-dami ng magandang katangian ng kanyang kapwa, ang hahanapin niya yung pangit, ang hahanapin niya yung mali. Tanong niyo sa akin, bakit? Para magmukha siyang mas mainam, mas magaling, at mas mabuti. Yun ang mayabang. Yun ang mayabang. Yun ang taong kapos sa kababaang loob. Marunong mamuna ng kapangitan at pagkakamali ng ibang tao, pero hindi marunong mag-appreciate. Sa dinami-dami ng mabuting pwede mong makita at pwede mong purihin, bakit ka nagko-concentrate at bakit ka naghahanap lamang ng mali? Mga kapatid, huwag tayong magtipid sa appreciation. Hindi mo naman ikahihirap yung mag-appreciate ng ibang tao. Tama o mali? Huwag na kayong lumayo. Sino ba yung mga may asawa dito? Kailan niyo huling na-appreciate yung asawa ninyo? Kailan niyo huling sinabi sa asawa ninyo, alam mo, kahit amoy pawis ka, ang ganda-ganda mo. Kailan mo huling sinabi sa asawa mo, alam mo, lumaki na yung tiyan mo, pero gwapo ka pa rin. O kaya kahit hindi na lang sa itsure, ma-appreciate mo man lang yung niluto. Uy, alam mo, ang sarap-sarap nitong adobo mo. Uy, kaldereta yan. Ay, bakit? Diba? I-appreciate mo man lang. Hindi eh. Laging nakikita yung mali. Pag inabutan ka ng sweldo, imbis na mag-thank you, kulang! Bakit ito lang? I-appreciate mo man lang, pinagtrabahuhan yan eh. Diba? Kung minsan, sabi nga nung mga kilala kong nahulog sa kasalanan at nakiapid. Sabi ko, ano nangyari? Ba't ka nagkaganon? Kasi Father, na-appreciate ako nito eh. Yung asawa ko, panay panlalait ang inaabot ko eh. Nakatagpo ako ng ibang babae, eto, nakikita, nagwapo pa rin ako. Na-affirm ako. O yun, ang problema. Hindi tayo marunong mag-appreciate. Hindi ko gina-justify yung pagkakamali na makiapid. Ang gusto ko lang sabihin, baka kaya tinatabangan ng pagsasama natin kasi kulang na tayo sa appreciation. Huwag lang tayong maging generous sa pera, huwag na tayong maging generous sa mabubuting bagay, maging generous din tayo sa magagandang salita. Amen ba yun? Kayo namang mga magulang, kailan nyo huling na-appreciate yung anak ninyo? Bumagsak nung nakaraang SEM o nung nakaraang grading period, 75 ang grade. Binigay sa'yo ang card ngayon. 76 na, matuwa ka. Nag-improve kahit kaunti. Tama o mali? Kapag in-appreciate mo yan, pag nakita mo yung little efforts na ginagawa nila, malay mo, sa susunod, 77 na yan. Kahit papaano, huwag tayong maging madamot sa appreciation. Kaya pag nakita ninyo yung mga anak ninyo, naglilinis sa bahay, tinutulungan kayong magugas ng pinggan, magsampay, di ba no? Minsan reaksyon ng mga magulang, imbis na magpasalamat, imbis na, uy, ang bait-bait naman ng anak ko. O, ano kailangan mo? Parang may sakit ka na naman Ba't ka tumutulong? Hingi ka pera, no? Papaalam ka, no? Ano ba naman yung appreciate mo? Mag-thank you ka, di ba? O yung mga anak, na-appreciate nyo ba yung parents ninyo? Nagpapasalamat ba kayo sa kanila? Hirap-hirap nyong gisingin sa umaga
Pag naghubad kayo ng damit, kung saan kayo abutan, para kayong ahas pinupulot ng magulang ninyo yan, nagte-thank you ba kayo? O puray kayo reklamo? Walang wifi. Gulay na naman. Isda na naman. Kung magreklamo kaya yung isda sa inyo, sabihin sa inyo, tao na naman. Panay tayo reklamo. Marunong ba tayo magpasalamat? Mga anak, nakikinig ba kayo? Maging grateful naman kayo sa mga magulang ninyo. Nakalulungkot yung mga matatanda, no? Pagka may edad na sila, hindi na natin pinapansin, no? Alam niyo, katuwaan na lang ng mga nakatatanda sa pamilya natin, batiin nyo man lang yung, Nay, Lola, ganda po ng hikaw ninyo. Ganun ba? Diba, tatay, parang ang gwapo po ninyo. Simpleng affirmation, pwedeng magbigay ng kasiyahan sa maghapon. Amen? Lahat tayo kailangan natin yun. At huwag tayong maging madamot na magbigay ng magagandang salita sa bawat isa. Amen ba yun? Ina-appreciate natin ang bawat isa kasi ina-appreciate din tayo ng Panginoon. Maging mabuti siya sa atin, maging mabuti tayo sa bawat isa. Sa bawat misa, ipinapakita ng Diyos ang appreciation niya. Bakit? Biruin ninyo, sa kabila ng kanyang dakilang kapangyarihan, pinapakita niya at ibinibigay niya ang kanyang sarili sa atin sa simpleng anyo ng tinapay at alak na tinatanggap natin sa banal na komunyon because He wants to become part of our lives. Gusto niyang maging bahagi ng buhay natin. Sa buong linggong ito, lahat ng laban na haharapin mo, kasama mo si Kristo dahil siya'y tatanggapin mo sa banal na komunyon. Amen? Ganyan ka kahalaga sa Kanya. At ganyan Kanya pinapahalagahan. Kaya bakit mo hindi ipapakita ang pagpapahalaga sa ibang tao? Let us be generous in our appreciation. For true humility is not about perception, it is about appreciation. Ang kababaang loob ay hindi lang yung mapansin ng ibang tao, yung kababaang loob mo dahil kinakawawa mo ang sarili mo. Hindi. It is not about perception, it is about appreciation. Ang kababaang loob ay yung makita mong naging mabuti ang Diyos sa iyo, kaya magiging mabuti ka rin sa ibang tao. Ma-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo, kaya marunong ka rin mag-appreciate ng ibang tao at marunong kang tumanggap ng appreciation ng iba sa iyo. Amen? Kaya minsan pa, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kung siya'y babae, ang ganda mo. Kung siya'y lalaki, sabihin mo sa kanya, ang gwapo mo. Sabihin mo sa katabi mo, walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na masama. Kaya kung na-appreciate tayo ng Panginoon, i-appreciate natin palagi ang bawat isa. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan,
St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.